Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mainit ang debate ngayon sa isinusulong na anti-teenage pregnancy bill ni Senator Risa Ontiveros. Sabi kasi ng ilang senador, bibigyang daan nito ang pagtuturo ng sexual pleasure sa mga menor de edad. Bagay na agad kinontra ng senadora. Nasa frontline ng balitang yan si Lia Fernandez. Nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Ganyan inilarawan ni Senator Joel Villanueva ang Panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Isinusulong ito ni Senadora Risa Ontiveros para pigilan ang teenage pregnancy sa bansa sa pamamagitan ng Comprehensive Sexuality Education o CSE. Bagay na kinwestiyon ni Villanueva. Pag binasa mo yung buong bill, di ba? And sabi nga nila, the devil is in the detail. Ito ay radical, ito ay inappropriate at damaging to children, yung mga provision. Kabilang sa mga tinututulan ni Villanueva ang Section 6 ng bill kaugnay sa pagde-develop ng appropriate CSE sa lahat ng education level pati sa kindergarten, grade 1 at grade 2. International standard. Ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. Hindi direktang sinabi sa panukala na ituro sa mga menor de edad ang mga ganitong bagay. Walang-wala yung mga ataking iyon tungkol kuno sa masturbation, anal and oral sex, sexual rights, sa mga bata. Those are outright fabrications. Pagsisinungaling po yun tungkol sa bill. Paglilinaw pa ni Ontiveros, magiging gabay lang ang naturang international standards. Common sense po iyan. DepEd pa rin, kasamang ibang relevant agencies at dapat may consultation with various stakeholders ang mag-i-implement ng CSE. Ikinababahala din ni Villanueva na mawawalan umano ang mga magulang ng otoridad sa pagtuturo ng sexuality education sa kanilang mga anak. Ayon sa panukala, mabibigyan ng access sa sexual and reproductive health information and services ang mga edad 16 pataas, habang kailangan ng pahintulot ng mga magulang para sa mga nasa 15 anyos pababa. Kung walang legal parents, pwedeng kunin ang pahintulot ng mga lisensyadong social worker, doktor o medical professional. Tanong pa ni Villanueva, may national emergency daw ba tungkol sa sexuality education para gawing prioridad ang panukala? Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, nasa 150,000 na ang bilang ng mga batang ina. Bahagyayang bumaba noong 2023, pero dumami naman sa 3,342 ang mga nabuntis na 15 anyos pababa. Maging si Senate President Chis Escudero, direktang sinabi na tutol siya sa panukala. Sa ngayon, hinihintay na lang na maisalang sa ikalawang pagbasa ang Panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez. Tungkol sa pagtuturo o paghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to 4 years old, o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure sa mga batang 6 to 9 years old, o ituturo din daw sa bata na may sexual rights sila. Absolutely none of these concepts exist in our bill. Those lines in their supposed rebuttal are complete and total fabrication. Ikalawa, hinding-hindi ginagamit dito sa Pilipinas yung
pinipilit nilang standards for sexuality education in Europe. Hindi din po ito ang reference sa comprehensive sexuality education, kundi ang responsible parenthood and reproductive health law na matagal nang naipasa. Kaya makasisiguro tayo na sang-ayon nito sa ating konstitusyon. Wala rin sinasabi sa bill na kailangan sundin ang mga patakaran sa ibang bansa. Kaya maling-mali talaga yung mga post nila na unconstitutional daw ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979, and I was shocked and I was appalled by some of the elements of that, because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. I'm a parent and I'm a grandparent. So I feel very strongly about this. So, let me be very, very clear. I still believe that sex education, in terms of teaching kids the anatomy of the reproductive systems of male and females, is extremely important. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing, hindi pa napasa ito, pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Mr. President,